نور يجدد في المدى. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tinatawag nating nakapit sa patalim. Ang kapit sa patalim ay ibig sabihin po ay nasa sukdulan ka na ng kahirapan. Dahil sa ganitong mga pangyayari o kaya kalagayan, gagawa ka na lang ng mga bagay-bagay na ikakalabag ng ating isa religion, o kaya gagawa ka ng mga bagay para mailigtas mo lang ang iyong sarili. Kaya po, tandaan po natin mga kapatid, ng Islam ay nagpapahikayat na gumawa po ng mga bagay kung saan ikakalugod lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ikaw ay nasa kapit ng patalim, gagawa ka talaga ng paraan. Bagkus ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawa niyang malawak. Inutusan tayo na lumakbay, inutusan tayo na magtrabaho, inutusan tayo magbenta, lahat ng mga bagay basta ikakalugod ng Allah, o kaya basta halal, gawin mo po. Huwag kang kakapit sa patalim tapos gagawa ka naman ng haram. Kakapit tayo sa patalim, ngunit ikinalulugod naman ng Allah, yun dapat yun ang kapitan mo. Kahit nasa kahirapan ka, kahit gulo-gulo na ng buhay mo, o kaya ikakalungkot ng iba, huwag kang mag-isip ng ganun. Bagkus tayo mga Muslim ay positibo tayo. Kaya ang Propeta Muhammad SAW ay laging nagdudua mga kapatid. Itong pinaghawakan natin sa Islam natin mga kapatid, ang magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi mo talaga pinuputol ang iyong relasyon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus kumakapit ka talaga sa iyong Panginoon na may lakas ng loob at paninindigan na gusto mo siyang makita at ikaw ay kanyang tutulungan. Kahit sa hadith nito ni Aisha mga kapatid, na inulat ni Aisha na dati sinasabi ng mahal natin Propeta Salam, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adabin nar wa fitnatil kabri wa adabil kabri wa min syarri fitnatil gina wa min fitnatil faqr. Sinainulat ni Aisha na dati sinasabi ng mahal nating Propeta Salam, O Allah, tunay na ako ay nagpapakup sa iyo laban sa pagsubok ng apoy at parusa ng apoy, pagsubok ng libingan at parusa ng libingan, at kasamaan ng pagsubok ng kasaganahan at kasamaan ng pagsubok ng kahirapan. Ito palang ginagawa ng ating mahal nating Propeta Salam. Nagdudua siya mga kapatid. Alam naman natin, dalawa lang ang pupuntahan natin. Nasa punto ka ng kasaganahan o kaya nasa punto ng kahirapan. Kung napunta ka doon sa punto ng kahirapan, doon ka talaga kakapit ng patalim. Lumalakad ka pero nasusugatan ka, napapaluha ka. O kaya masakit sa damdamin na kaya mo kainin ang mga ganitong mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon na ganon ang pakiramdam kapag ikaw ay nasa kapit ng patalim mga kapatid. Kaya tayo, dinuduan natin yung kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapakup tayo kay Allah. Katulad dito sa hadith,
Min syarri fitnatil faqr. O nagpapup-kup ka sa kasamaan na maidulot ng pagsubok ng kahirapan. Kaya tingnan yung iba mga kapatid, kapag sinubukan ng ganito, lumalabas lagi sa kanyang bibig ay panay kasinungalingan. Bakit gayong ginagawa niya? Lalo na nagtitinda ka. Mga suki, halina kayo, bili na kayo, binibintaw ka, sa kapital na lang to, subhanallah. Nagsisunungaling siya eh. Bakit niyang nagawa niya? Kasi nga, nasa kapit siya ng patalim, iniisip niya marami siyang papakainin, kailangan lumago ang business niya, kailangan marami siyang maidalang pera sa pamilya niya. Yun, subhanallah. Kapit sa patalim. Pero hindi ibig sabihin niya, nagagawa ka ng mga ipinagbabawal naman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam naman natin, ini-encourage po tayo mga kapatid, kahit mahirap ka, isang kahig, isang tuka ka, inaano ka ng Islam mga kapatid, pinapasigla ka pa rin, pinapaasa ka pa rin ng paraiso. Bakit? Kasi nga, meron pa tayong patutunguhan. Hindi lang itong mundo mga kapatid, ang patutunguhan natin ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lagi nating pinagduduayan na mga pagsubok din sa mundo, sana ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sana magiging magaan natin, o kaya malampasan natin lahat ng mga pagsubok din sa mundo. Katulad meron niya ditong dua si Prophet Muhammad sallam, na kanina sinabi ko sa inyo. Ito isa sa mga pinakamagandang dua. Kaya merong isang dito mga kapatid, meron ding isang pangyayari sa time ni Prophet Muhammad sallam na inulat ni Sahal bin al-Sa'idi na merong isang lalaki dumaan sa mensahero sallallahu alaihi wasallam at saka sinabi niya sa lalaki na naroon sa kanya na nakaupo. Tinuro niyang tao nakaupo. Sabi niya, anong palagay mo dyan? Kaya sinabi ng lalaki, isang lalaki na marangal mula sa mga tao, sumpa man kay Allah, siya ay karapat-dapat. Kaya kung mag-alok ng kasal ay pinapaasawa, at kung mamamagitan ay pinapamagitan. Tingnan niyo, subhanallah, sa time ni Prophet Muhammad sallam, ganun na ganun hanggang sa ngayon. Kapag ang tao mayaman, ganun ang hatol sa kanya, ganito, karapat dapat yan. Kaysa patuloy nating hadith, sabi dito, kaya tumahimik lang ang mensahero ng Allah SAW, at pagkatapos dumaan ang lalaki, may dumaan na naman, kaya sinabi ng Propeta SAW, anong palagay mo dyan? Sinabi niya, o mensahero ng Allah, ang lalaking ito ay mula sa mahihirap na Muslim. Karapat dapat iyon kung mag-alok ng kasal ay hindi pinapaasawa, at kung mamamagitan ay hindi pinapamagitan, at kung magsalita ay hindi pakikinggan. Tingnan niyo, subhanallah, ganun na ganun hanggang sa ngayon yan. Ganito maghatol ang mga tao. Materialista talaga mga kapatid. Kaya sa hadith, kaya sinabi ng Propeta sallam, ito ay mas mainam pa kaysa pupunuin ng lupa ang katulad dito isinalaysay ni Bukhari. Tignan nyo, ganun na ganun. Kasi nga alam naman natin ang mahal natin Propeta sallam. Kinukumpir niya anong sinasabi ng mga tao. Alam ng propeta, ganito ang sasabihin. Kaya ang propeta, alam niya mayroong mas mainam pang patutunguhan. Yun po ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ikaw ay dukha, kung ikaw ay isang kahig, isang tuka, huwag kang malungkot mga kapatid. Meron pa tayong pagkakataon. Pagkakataon makita si Allah. Bibigyan ng katimpala, papasukin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ikaw ay nasa kapit ng patalim, isipin mo mga kapatid, mayroon pa tayong pagkakataon. Kaya wag na wag kang gagawa ng mga
ikakagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil sa ating paniniwala mga kapatid, lumalakas ang ating loob na gumawa ng mga halal at lumalayo sa mga haram. Kasi nga wala talagang silbi kapag ikaw nasa kapit na ng patalim tapos gumagawa ka pa ng mga haram. Subhanallah. Tingnan nyo sa mga balita na dahil sa kapit ng patalim, ibinibinta nila kanilang mga anak, pinapasayaw nilang nakahubad. Subhanallah. Tingnan nyo ganitong mga balita tapos tatanungin mo bakit mo yan nagawa. Kasi kapos kami, kapit kami sa patalim. Subhanallah, binababa nilang kanilang moral dahil sa ganitong mga dahilan. Tayo mga Muslim, pinapataas natin ating mga moral, pinapataas ng ating mga dangal. Kasi nga mayroon pang araw na pagbukong, ito ay magiging mabuti mong gawa. Bagkus matindi pa nga, katulad din sinabi dito ng Prophet Salam, kahit punuin siya ng lupa, ibig sabihin kahit anong mangyari sa kanya, mas mainam pa yung tao na yun. Kasi nga ang lupa hindi naman yan magtatagal eh. Madudurog yan, mawawasak yan, malilipol yan. Pero ang taong mayroon pa ng palataya, kahit di siya pinapakinggan, kasi yan ang ating sukatan sa mundo material. Kaya huwag kang mag-alala kasi ang tao na yon ay mas mainam pa kaysa punuin ng lupa. Kaya tis-tis lang mga kapatid. Meron nga isang hadith si an Imran bin Hussein an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wattala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahliha nisa. Sinabi sa hadith mga kapatid na inulat ni Imran bin Hussein na ayon sa Propeta Salam na nagsabi, sumilip ako sa paraiso at saka aking nakita ang karamihan sa mga taga doon ay mga dukha, at sumilip rin ako sa impyerno at saka aking nakita ang karamihan sa taga doon ay mga kababaihan. Na isinalaysay ni Bukhari. Tingnan nyo mga kapatid, dito sa hadith na ito, babala sa atin to sa totoo lang. Na magiging, kung gusto mo makapasok sa paraiso, magiging mahirap na matiisin. Hindi mahirap na swail. Kahit nasa kapit ng patalim mo gagawa ng masama. Hindi ganun. Mahirap pero masunuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kumakayod ng mga halal. Allahu Akbar. Malaking pagkakataon mo kasi nga ikaw isa sa mga marami. Kasi totoo lang, kapag ikaw yumaman, nabuksan sa iyo ang kasaganahan, kaya mo abutin lahat ng bagay, madali ka naman makakalimot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tignan yung mga businessman. Ang mga businessman, ang iniisip lagi, hindi si Allah Iniisip niya paano palaguin ang aking milyon, paano palakihin ang aking negosyo, paano magkakaroon ulit ng panibagong building, basta mga ganitong mga pag-iisip mga kapatid. Kaya tama talaga na mga mahirap, marami doon sa paraiso. At marami naman talaga mahirap sa mundo sa totoo lang. Kakaunti lang mga mayayaman. Kaya ako siyempre sila marami doon sa paraiso. Pero problema dito sa hadith na itong mga kababaihan mga kapatid. Kaya mga kababaihan, mag-ingat kayo. Babala to para sa inyo. Na kayo dapat sumunod kayo sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam naman natin dito sa mundo, marami ang mga kababaihan kaysa mga kalalakihan. Kaya balik tayo sa topic, sa paksa, ang kapit sa patalim mga kapatid. Kapag ikaw kumakapit na sa patalim, kahit ikaw mahirap, huwag kang mawalan ng pag-asa sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan nyo sa mga pamumuhay ng mga nauna, lalo na si Prophet Muhammad Salam. Mayroon ditong hadith si Prophet Salam na inulat ni Anas bin Malik na hindi kumain ang Propeta Muhammad SAW sa telang kainan
ni kumain ng malambot na tinapay hanggang siya'y namatay. Isinalaysay ni Bukhari. Subhanallah. Ang lungkot ng buhay pala dati mga ngayon makakain tayo ng mga masasarap, bagong luto, o mga tinapay, mga pamumuhay nila dati mga kapatid ng hirap, lalo na hindi si Prophet Muhammad SAW nakatikim ng malambot na tinapay. Ibig sabihin, hindi naluto sa oras na yun. Kasi mga bagong luto, di ba? Bagong luto, kakainin mong lambot. Ramdam na ramdam mong init at lambot ng tinapay. Dati hindi. Si Prophet Muhammad SAW kinakain yung matitigas. Parang binibinta dito sa Bakala, tag 1 real, o 2 real, o mga bur at mga syair dyan. Ganon na, naluto na, hindi para sa kanya. Ayun ang kinakain ng mahal natin Prophet Muhammad SAW hanggang siya'y namatay. Subhanallah. Pero kahit kapit sa patalim ng mahal natin Prophet Muhammad SAW, hindi talaga siya nawalan ng pag-asa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na dito sa kilang kainan. Ibig sabihin sa pagkainan mga kapatid na nakahanda ng pagkain. Ang mahal natin Prophet Muhammad SAW hindi nakakain ng ganun sa sobrang hirap ng kanilang buhay. Tingnan nyo, kahit propeta yan ganun na ganun ang buhay nating mahal na Prophet Muhammad SAW. Kung propeta lang sana siya napiki, subhanallah, sana namuhay siya katulad ng mga ibang mga umaangkin na propeta. Maraming pagkain, inutusan mga member na magbigay ng abuloy, nagpapayaman, maraming siyang mga palasyo, maraming mga eroplano, helicopter, lahat-lahat ng uri ng mga sasakyan meron. Pero ang mahal natin Prophet Salam, hindi niya ginawa. Kaya yan, isa sa mga patunay yan na ang mahal natin Prophet Salam, kahit nasa kapit ng patalim, hindi talaga gumawa ng mga kasalanan. Kaya hindi dahilan mga kapatid, ang kapit sa patalim na gagawa ka ng masama. Tingnan nyo, mayroong isang hadith dito si Prophet Salam na inulat niya. Inulat ni Amr bin Auf al-Ansari na sinabi ng mahal natin Prophet Salam. Sabi niya, magalak kayo at ubasa sa ikakasaya ninyo, sumpa man sa Allah, hindi ang kahirapan ng aking pinapangamba sa inyo, ngunit pinapangangambahan ako kapag lumawak sa inyo ang mundo, katulad sa pagpapalawak sa sinumang nauna sa inyo, at saka nakikipagkumpiyansahan sila, nakikipagpaligsahan sila, kagaya sa inyong pagpapaligsahan. At ito ang wawasak sa inyo katulad sa pagkawasak nila. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya yun, si Prophet Muhammad SAW, hindi nga siya natatakot sa ating kahirapan. Kaya huwag kang matakot mga kapatid. Kung ikaw naghihirap, tiis-tiis lang. Hindi naman lahat pinagkalooban ng kayamanan. Lalo na kapag ikaw nagtataguyod ng pamilya, lalo na mayroon ka mga anak na pinapakain, subhanallah. Kung ikaw kapos sa kapera mga kapatid, huwag mong gawin ang katulad ng ginawa ng mga nauna. Anong ginawa nila? Pinapatay nila ang kanilang mga anak. Nililibing nila ng buhay. Lalo na mga kababaihan, mga batang babae, nililibing nila ng buhay. Kasi nga hindi raw makakatulong, subhanallah. Ganun ang pag-iisip nila, yun ang mindset nila. Kaya tingnan nyo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakalinaw, sabi niya, Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa la tahtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabihin mo, hali kayo upang babasahin ko ang anumang ipinagbawal ng inyong Panginoon, na huwag kayong tatambal sa Kanya ng anuman, at maging mabuti sa mga magulang, at huwag papatayin ang inyong mga anak. Dahil sa kahirapan, kami mismo ang magbibiyaya sa inyo at sa kanila. Subhanallah. Yun, pangako ng Allah.
Pero ang mga nag-iisip kapit sa patalim, pinapatay nila mga anak nila. Tingnan nyo ngayon, subhanallah, naging high-tech na. Mayroon ng abortion, subhanallah. Dati, dapat pinapalabas muna ang sanggol sa tiyan. Ngayon, hindi na eh. Sa loob pa lang ng sinapupunan, pinapatay na nila. Ang problema pa, itong pinakamasakit sa lahat, nagiging legal na ang abortion sa ibang lugar. Hindi sana mangyari sa ating bansa. Magiging legal yan, subhanallah. At ito pa, pinakamasakit sa lahat, tinatawag nila yan na karapatang pantao. Paano naging karapatan pantao yan? Pinapatay mo lang ang sanggol, tapos sasabihin mo, human rights yan. Karapatan ko kasi ito eh. Audubillah. Kaya sana huwag tayong umabot sa ganun. Magiging legal ang abortion kasi maraming mamamatay. Maraming mapapaiyak. Maraming magluluksa. Alam nyo, kapag ang babae nagpa-abortion, ang luha niya yan, tumutulo na lang na hindi niya minsan napapansin. Kasi nga, nalulungkot siya kapag natatanaw niya ang mga sanggol, ibang mga sanggol na yakap ng kanilang mga ina. Sana huwag nating maramdaman yan. Na sinadya mo yan, pinatay mo. Alam naman natin kapag sinadya mo pumatay, makukonsensya ka talaga. Kaya kahit kapit ka pa sa patalim, huwag mong gawin yan, kapatid. Kaya sa Islam, bawal tayo mga lunya, bawal tayo gagawa ng mga haram. Kasi nga, dahil dyan para hindi ka mapunta sa pagkapit sa patalim. Ang babae kapag nabuntis ang utak nun, subhanallah, naiba, anong gagawin niya? Walang sasalo sa kanya, walang mag-aalaga sa kanya. Sisihin niyang iba pero hindi niya kaya masisi. Kaya yun ang mangyayari kapag kumalat ang pangangalo niya sa ating lugar. Kaya dahil doon ang Islam, pinagbawalan na yan eh. Hindi tayo gumawa ng ganun. Inshallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pagkalooban sana tayo ng mga halal, kung saan hindi tayo pupunta sa mga ganitong mga pangangalunya. Tapos ito pa mga kapatid, pinakamasama sa lahat din, dahil sa kapit sa patalim, binibenta nilang kanilang mga sanggol, subhanallah. Ano yan, parang tuta, ibibenta mo lang. Hindi mo aalagaan, ibibenta mo. O kaya ipapaampon sa iba, tapos ipapangalanan sa ibang pamilya, subhanallah. Itong mali sa lahat. Kung magpaampon ka kasi wala kang kakayahan, ipaampon mo, pero hindi pwede ang pangalan mo, pamilya mo, ibibigay mo doon sa iba. Bawal yun. Alam naman natin, bawal ang ampon. Ang ampon, ibig sabihin ampon, ang pangalan ko ibibigay mo sa batang ampon, bawal yun. Mag-alaga, ampunin, pero hindi na pinapangalan sa kanyang pangalan, walang problema yun kasi pagtutulong yun eh. Pero kung ipinangalan mo, pati pangalan mo, yun ang haram sa Islam. Malinaw yan sa Quran. Kasi nga si Prophet Salam, pinagbawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ginawa na, kaya pinigilan yun ng Prophet Salam. Ang kanyang ampon, di pinangalan sa kanya. Kaya yun ang isa sa mga natin mga kapatid, mag-ingat kayo dyan. At alam naman natin, ang kahirapan ay pananakot yan ng Satanas. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, sa banal na Quran, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Satanas ay bumabanta sa inyo ng kahirapan at nag-uutos sa inyo ng kahalayan, habang ang Allah ay nangangako sa inyo ng kapatawaran buhat mismo sa Kanya at kabutihang loob, at ang Allah ay tagalawak na maalam. Tingnan nyo, ganun na ganun, malawak ang Allah subhanahu wa ta'ala na maalam. Kaya mag-iingat tayo sa mga mga kapatid, mag-iingat tayo kay Satanas. Hindi natin siya dapat pinapasok sa ating bakuran. Dapat ang iyong pananampalataya meron ng mga bakod, meron ng tinatawag na harang ng mayroong pananampalataya para tumigas yan, para hindi makakapasok si Satanas.
Kasi nga yun ang kanyang mga sandata, ang pananakot niya sa kahirapan. Kaya tignan nyo, isa sa mga isa sa mga magandang turo ng Islam, kapag ikaw magbibigay ay dapat piliin mo ang mainam. Huwag kang pumili sa mga depekto. Magbibigay kang depekto, subhanallah. Sadaka mo, katulad ginawa ni Kabil, mga depekto ang kanyang ipinamimigay. Kahit nasa kapit ka ng patalim, mga kapatid, huwag mong gawin yan. Kasi nga hindi yung tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsayang-sayang ka lang ng mga kawang-gawa mo na hindi naman katanggap-tanggap sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sinabi ko sa inyo, mga kapatid, kahit nasa si Prophet Muhammad sallam nga, kahit nasa kapit ng patalim, hindi nga nawalan ng pag-asa sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang pananampalataya. Hindi katulad sa panahon natin, kapag nagkaroon lang ng problema, parang siya bumabaliktad ka agad. Katulad sa isang pari na nag-Muslim, sinubukan lang siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, bumaliktad, subhanallah, hanggang namatay siya sa ganitong pananampalataya. Namatay siya sa kupur, sa ganong pananampalataya. Kaya wag sana tayo umabot sa mga ganito, mga kapatid. Dapat tayo namatay na mayroong paninindigan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo sa hadith dito na inulat ni Aisha radhiyallahu anha, na hindi nabubusog ang pamilya ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tinapay na barli sa loob ng 2 araw na magkakasunod hanggang sa pumanaw ang mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Isinalay sa Tirmidhi at itinama ni Al-Albani. Subhanallah, tingnan nyo, napakasimple lang ng buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit kapit sa patalim, mga kapatid, hindi siya nagnakaw. Hindi siya nangloko ng kapwa. Ang iba kasi kapag magbebenta na ng shabu, mangloloko na, magdanakaw na. Tingnan nyo, hanggang naging mayaman na, magdanakaw pa rin, subhanallah. Kasi nga nabuhay na sa pagnanakaw. Kaya ganun na ganun, mga kapatid. Kaya kahit kapit ka pa sa patalim, mga kapatid, huwag mong gawin yan. Isipin natin, mahal natin Propeta salam, na hindi kumakain sa 2 araw na sunod-sunod, hindi kumakain ng barley na tinapay, subhanallah. Ngayon, alhamdulillah, nabubusog tayo Kaya yun ang mga problema ng mga nauna. Kaya dua-dua lang, inshallah, sana magkakaroon tayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kayong gagawa kagad ng mga masasama, kahit ikaw ay nasa kapit ng patalim. Sana meron kayong napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.